Now, let's go to the, okay, evaluating trigonometric functions. So, we have this, let's say the theta is an angle in standard position, and we have the p, xy. So, we have this coordinate of p in terms of x and y, be any point on the terminal side of the theta. So, dito explore lang natin yung tungkol dun sa kapag nilagay na natin sa Cartesian coordinate system. Yan. Okay. So, wherein dito yung ating, yung magiging parang initial side niya. Tapos, let's say, nandito yung kanyang P, na sinasabi. Then, makakabuo po siya ng parang right triangle dyan. Yan. Okay, and then the theta is here. Ayan. So, dyan, malalaman na natin yung kanyang mga magiging trigonometric ratios kapag nilapat naman natin siya dito sa Cartesian coordinate system. Ayan. Let's say we have this r being equal to square root of x squared plus y squared. So, siya yung magsisilbing hypotenuse ng right triangle na dinrawing natin sa Cartesian coordinate system. And of course, the vertical side is y and the horizontal is x. Ayan. And then let's say yung kanyang yung r is from 0, 0 or the origin to the x, comma, y. And from this, makukuha natin yung mga iba't ibang trigonometric ratios. Of course, that is based pa rin doon sa nabanggit about doon sa ating trigonometric ratios. Ayan. Still, opposite over hypotenuse, adjacent over the hypotenuse, opposite over the adjacent. And what's the reciprocals? Okay. So now, since pinag-uusapan na natin yung tungkol dun sa mga quadrants kanina, so we can establish itong mga sign convention. Ayan, ng mga trigonometric ratios. Depende po kung saan nakapwesto yung angle natin. Mula sa quadrant 1, 2, 3, or 4. So, pakitake to itong mga to. So, of course, pag quadrant 1, positive lahat ng cosine, sine, and tangent. Quadrant 2, positive lang yung sine. Quadrant 3, ang nag-positive lang yung tangent. And then, yung quadrant 4, nag-positive lang yung cosine. Okay. So, let's have some examples again. For number 3, so let P 5, negative 4 be a point on the terminal side of theta, and then, of course, hanapin natin yung mga trigonometric functions. So, number 3. Ayan. So, ngayon, yung 5, negative 4, since positive yung kanyang x, meanwhile, yung kanyang y is negative 4, so, it will be located dito sa may quadrant 4. Yan. Kasi dito, positive yung kanyang x-axis, meanwhile, yung kanyang y-axis ay nasa baba, kaya nandito yung y natin. Ayan. So, negative yung y, positive naman yung x. So, tayo ng triangle dyan. So, we have P. Ayan, and this is the angle. Ayan. So, alamin na natin kung ano yung kanyang mga ano. But first, alamin natin, ano ba yung kanyang x? So, ang kanyang x is 5. Then, ang kanyang y is 4. Pero negative, di ba? Ayan. So, y is negative 4. So, para mahanap natin yan, hanapin muna natin yung pinaka r natin. So, syempre, Pythagorean theorem. So, we have r is equal to square root of 3 square, or sorry, 5 square. Ayan. So, we have, sige, ano ba makukuha natin? We have 6. Sige, gawin ko na muna ang radical. Square root of 41. Ayan. So, ayan. So, square root of 41 yung kanyang r. And then from that, sige, kung naalala po natin yung pinakita kanina, so, the sign of theta is, of course, opposite over the hypotenuse. So, ang opposite ito is 4 over square root of 41. Okay. Then, sa cosine naman, we have, syempre, 5 adjacent over the square root of 41. Tangent naman, we have, syempre, opposite. So, opposite natin is 4, then adjacent is 5. Tapos, dun sa may cosecant, reciprocal lang naman siya nung nakuha natin sa sine. And then, para naman sa secant,
we have square root of 41 over 5. And then the cotangent theta is 5 over 4. Yan. Ngayon, babalikan natin, since nasa negative yung y natin, nasa fourth quadrant, balikan natin, dito ang sabi, kapag quadrant 4 daw, positive na yung cosine, negative si sine, at negative yung tangent. So again, nasa quadrant 4 ito. Okay? Nasa quadrant 4 yung ating coordinate. So susundin natin yung sinabi dito. Wherein ang sine natin is negative, ang tangent is negative, ganun din yung kanilang mga reciprocal. Except dun sa cosine at saka secant na still positive naman. So we have this following answers for this problem number 3. Yan. So again, may negative yung sine at saka tangent na. Yan. Okay. And then, let's go to another question here. If cosine theta is equal to 9 over 41, and the theta is the angle where the initial side is the x-axis, determine the values of sine theta and tangent theta if theta is in quadrants 1, 2, 3, and 4 of the Cartesian coordinate system. So, baliyahan natin ay sine and theta and tangent theta ng bawat quadrants. So, gamit yung cosine theta is equal to 9 over 41. Sige, kaso medyo may concern tayo kasi kung iano natin, kung babalikan natin, di ba, kung yung sa may cosine theta na 9 over 41, imposible yan na magkaroon sa quadrant 2 at saka quadrant 3. Kasi kung babalikan natin kanina, 'di ba, yung cosine ng angle ay yung angle ay nasa quadrant 2 and 3, ang kanyang cosine will be negative. So dito ang kukunin lang po natin would be yung magiging sine theta and tangent theta if theta is in quadrants 1 and 4 lang. Okay? Since kasi dito, yung ating given kasi naka 9 over 41. Pero syempre, kapag kunyari sinabi na may plus or minus yan, yung cosine theta is equal to plus or minus 9 over 41. So, pwede nyo nang kunin kahit nasa quadrant 2 pa or quadrant 3. Ayan. So, ngayon, again, pag quadrant 1, positive yung sine, positive din yung tangent. Pagdating sa quadrant 4, negative naman yung sine, so therefore, negative din yung tangent. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin, sige, unahin muna natin yung sa may quadrant 1 case muna tayo. So, syempre, kanina, nabanggit naman kanina, di ba, yung cosine, yung may dinrawing tayong triangle kanina. So, wherein this is the theta and this is the 9, 41 dito, then nandito naman yung 40. So, kapag nasa quadrant 1, of course, positive yung sine and then yung tangent. So, sine theta is 40 over 41. And then, the tangent theta is 40 over 9. Yan. So, yan naman yung magiging sagot niyan. Okay. Ngayon, pag nasa quadrant 4 naman, okay, so, di ba sabi, parehas daw negative yung ano. So, ibig sabihin, yung sine theta natin will become negative 40 over 41. Meanwhile, yung kanyang tangent theta is also negative. So, kung napansin nyo, no, bakit ganun, sir? Kapag negative yung sine, negative din yung tangent. And then, kapag negative na yung cosine, tas positive si sine, negative naman si tangent. Kasi, yung tangent theta, okay, is equivalent dun sa ratio ng sine over the cosine. Ayan. So, pwede rin natin makuha yung tangent theta kahit gamit ang sine at saka cosine theta. So, dito, parang pwede mong gawin, yung negative 40 over 41, i-divide mo dun sa 9 over 41. So, you will get this one. Ito lang po. Magdating sa part na ito. Okay? So, ganun lang. Kailangan alam mo lang muna kung ano yung sine at tangent kapag sila ay nasa quadrant 1. Then, after that, kapag ibang quadrants naman, so just follow yung sign convention na ito.